Noong unang panahon, sa kalagitnaan ng malamig at mahamog ng mga gabi sa Berlin, itinayo ang isang kaharian na hindi lamang puno ng yaman at kapangyarihan, kundi ng mga lihim na matagal nang nalimutan ng mundo. Sa gitna ng kaharian, sa ibabaw ng makakapal na ulap ng usok ng chimneys at amoy ng papel mula sa mga palimbagan, namumukod tangi ang Royal Palace of Ehrenwald. Isang palasyong marmol na tila sumasalamin sa kaharian mismo. Marilag, matatag, ngunit sa kabila nito ay may tinatagong sugat ng pagkalimot sa mahika ng daigdig. Doon nakatira ang dalagang prinsesa, na ang pangalan ay si Alice von Ehrenwald, 18 taong gulang, may kutis na parang sinag ng buwan, at buhok na kulay gintong hinahaplos ng araw. Hindi tulad ng karamihan sa Maharlika, si Elise ay hindi naaaliw sa magarbong sayawan o politikal na usapan ng mga hari at reyna. Sa halip, ang kanyang puso ay laging kumakatok sa mga lihim ng nakaraan, sa mga kasaysayang hindi itinuturo ng mga guro, sa mga kwentong nakabaon sa alikabok ng mga nakalimutang aklat. Isang gabing ang ulan ay bahagyang tumutulo sa bintana ng kanyang silid, habang ang mga kandila ay kumikislap sa ihip ng hangin. Naudyukan si Elise ng isang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Isang panawagan na parang mula pa sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Bumaba siya sa madilim na pasilyo ng palasyo, patungo sa pinakamatandang bahagi ng Royal Library. Isang silid na matagal nang pinasara ng kanyang mga ninuno, sapagkat dito raw naninirahan ang mga kwento ng mga hindi kapani-paniwala. Ang mga aklat ay may mga balat na unti-unting kinakain ng panahon. Ang mga estante ay yuyuko na sa bigat ng mga kwentong isinumpa at nakalimutan. Ngunit sa pinakadulo ng silid, sa ilalim ng alikabok at lambat ng gagamba, napansin ni Elise ang isang aklat na kakaiba. Hindi ito kagaya ng iba. Ang pabalat ay kulay itim na may sinulid ng ginto. At ang mga sulat, hindi pamilyar. Mga lumang baybayin ng mga sinaunang Pilipino na tila kumikislap sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang ibabaw ng aklat. At sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang umihip sa silid. Pumatay sa lahat ng kandila maliban sa isa. Isang hudyat. Isang paanyaya. Dahan-dahan, binuksan niya ang aklat. Habang iniikot niya ang mga pahina, narinig niya ang isang mahinang bulong na hindi niya mawari kung saan nanggaling. Tahanan ng diwata, buhay ng lahi, daigdig ng hiwaga. Ang mga salita ay bumabalot sa kanyang pandinig. At bago niya pa namalayan, ang sahig sa ilalim niya ay nagsimulang lumiwanag. Iginuguhit ng liwanag ang isang bilog na puno ng mga sinaunang simbolo. Isang nakakasilaw na pagsiglab ng liwanag ang sumunod. At ang susunod na paghinga ni Elise ay hindi na sa malamig at basang hangin ng Berlin, kundi sa isang kakaibang lugar. Isang kagubatan ng mga punong mas matayog pa sa pinakamataas na tore ng palasyo. May mga bulaklak na sumisiklab sa bughaw at pilak, at isang lawa na tila salamin ng langit. Naguguluhan at nanginginig, lumakad si Elise sa gitna ng kagubatan. Hindi niya alam kung siya ba ay nananaginip o gising pa. Ang lahat ng bagay ay tila lumulutang sa pagitan ng katotohanan at pantasya. At sa ilalim ng isang puno na parang hinugot mula sa pinakalumang alaala ng mundo, doon niya nakita ang isang binata. Nakasuot siya ng simpleng kayumangging kasuotan na hinabi sa sinulid ng mga bituin. At ang kanyang buhok, kulot na parang ginuhit ng hangin. Sa kanyang mga mata, nagniningning ang kulay ng dagat bago dumating ang bagyo. Ang ngiti nito ay parang huni ng kampana sa isang umagang malamig. Tahimik, ngunit punong-puno ng pag-asa. Maligayang pagdating, prinsesa ng Berlin.
Sabi ng binata sa wikang hindi niya pa naririnig, ngunit parang likas na nauunawaan ng kanyang puso. Ako si Lucas Alon, tagapagmana ng lahi ng mga diwata. At sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang kwento ng isang pag-iibigan na tatawid hindi lamang sa mga kaharian ng tao, kundi pati na rin sa mga lihim ng mundo ng mahika. Isang kwento ng tapang, pagtataksil, at walang kapantay na pagmamahalan. Tumigil ang oras sa pagitan nila. Si Elise, bagamat ang puso ay nag-uumapaw sa pangamba, ay hindi napigilan ng sarili. Lumapit siya sa binatang tila bahagi ng mismong kalikasan. Si Lucas, sa kanyang katahimikan, ay lumuhod sa harap niya at dahan-dahang yumuko. Iginagalang ang isang panauhing bihira, isang nilalang na mula sa kabilang mundo. Sa lilim ng matandang puno, habang sumasayaw sa paligid nila ang mga liwanag ng alitaptap, nagsimula ang binata sa kanyang salaysay. Matagal ng panahon. Wika ni Lucas, ang boses ay parang agos ng ilog na malamig ngunit buhay. Nang ang daigdig ay iisa lamang. Ang mga tao at mga engkanto ay magkasamang namumuhay. Walang hangganan, walang takot. Hinaplos ng hangin ang buhok ni Elise. Habang nakikinig siya, para bang ang mundo mismo ay nakikinig din. Ngunit dumating ang mga digmaan, ang pag-aagawan, at ang kapangyarihan ng mga tao ay nagsimulang pumatay ng mga bagay na hindi nila maintindihan. Kaya kami, ang mga anak ng diwatahan, ay napilitang umatras sa mga lugar na hindi nila kayang abutin. Itinuro ni Lucas ang malalayong bituin sa kalangitan, kumikislap sa pagitan ng mga sanga. Ang aming mga kaharian ay nagkubli sa mga bitak ng mundo, sa kailaliman ng dagat, sa mga ulap, sa likod ng bawat bundok na inakyat ng ulan. At habang ang mga engkanto ay nananatili sa anino, ang mga tao unti-unting nakalimot na minsan silang may kapatid na gawa sa liwanag at hangin. Tumigil si Lucas, hinayaang lumutang sa hangin ang kanyang mga salita, bago siya muling nagsalita sa isang mahinang tinig. Marami sa aming lahi ay lumisan, tumawid sa hangganan ng dagat at ilog. May ilan sa Europa, sa Asya, sa lahat ng sulok ng mundo. Pero bumaba ang kanyang boses at sa mga mata niya, sumilay ang isang liwanag ng pag-asa. Ang Pilipinas, ang mga pulo sa silangan, ang lupa ng mga bituin at bagyo, yun ang aming pinakamatandang tahanan. Sa ilalim ng mga puno ng Nara, sa mga ilalim ng dagat ng Visayas, sa mga ulap ng Sierra Madre, doon nananahan ang puso ng lahat ng mga engkanto. Ang Pilipinas, ang aming sinapupunan. Napalunok si Elise. Hindi mawari kung paano siya nadala sa isang mundo na pinaniniwala ang katang-isip lamang. Ang kanyang dibdib ay umangat, puno ng kakaibang paggalang at pagtataka. Ngunit, bakit ako naririto? Lumapit si Lucas. Pinagtatagpo ang kanilang mga mata. Asul laban sa gintong buhangin ng Berlin. Hindi ko pa alam, ngunit ang aklat ng pagtawid ay hindi magbubukas sa kanino lamang. Ikaw ang pinili ng mga lihim na gumagalaw sa ilalim ng mundo. Ang paligid ay unti-unting nagbago. Ang kagubatan ay tila humihinga. Ang mga bulaklak ay yumuko sa kanilang pagdaraan. Sa isang iglap, si Lucas ay humakbang at inalok ang kamay niya kay Elise. Halika, ipapakita ko sa iyo ang mundo ng mga diwata. At sa pagkakahawak niya sa kamay ng binata, si Elise ay hinila sa isang paglalakbay na hindi lamang magbabago ng kanyang buhay, kundi maglalapit sa kanya sa pinakalumang ugat ng mahika ng daigdig. Dumaan sila sa mga ilog na may tubig na tila pilak, naglakad sa mga bundok na may ulap sa paa,
at lumipad sa mga puno na mataas pa sa pinakamatayog na tore ng Berlin. Sa bawat hakbang nila, nasasaksihan ni Elise ang kagandahan at kapangyarihan ng mundo ng engkanto. Isang paraiso ng buhay, ng sining, ng hiwaga. Ngunit kasabay ng kagandahan, napansin ni Elise ang mga bantay ng nilalang. Mga aninong nagsusuri sa kanila. Mga matang nagmamasid. Nais naming protektahan ka. Paliwanag ni Lucas habang dahan-dahan siyang ginagabayan. Ngunit ang iyong pagdating ay isa ring panganib. Hindi lahat ng nilalang dito ay naniniwala na dapat tayo muling magdikit. Ang tao at engkanto. Lumamig ang hangin sa paligid nila. Mula sa malayo, may isang malaking palasyo na tila hinabi sa liwanag ng buwan at mga ugat ng puno. Doon, ipinaliwanag ni Lucas, nakatira ang mga elder ng mundo ng diwatahan, ang mga nagtatakda ng batas, ang mga tagapangalaga ng balanse. At sa huling sulyap ni Elise sa palasyo, daman niya ang pangingilabot na hindi niya maipaliwanag. Tila ang kanyang pagdating ay hindi lamang isang pagkakamali, kundi isang bantang magigising sa isang matagal nang natutulog na kaguluhan. Hindi maipaliwanag ni Elise kung paano nagsimula, ngunit mula nang makita niya ang mundo ng engkanto, hindi na nawala sa kanyang puso ang init ng isang pagnanasa. Hindi lamang para kay Lucas, kundi para sa kalayaan. Para sa isang bagay na hindi iginapos ng batas ng tao o ng maharlika. Ngunit ang kanyang katawan ay hinila pabalik sa realidad. Isang maghapon matapos ang kanyang pagtawid, natagpuan siya ng mga kawal ng kaharian. Walang malay sa gilid ng kagubatan ng Berlin. Basang-basa at lamig na lamig. Dinala siya pabalik sa palasyo ng Ehrenwald, kung saan sinalubong siya ng malamig na halik ng galit at takot mula sa kanyang mga magulang. Ang Haring Frederick at Reyna Marian. Pinagbawal sa kanya ang paglabas ng palasyo. Ginawan siya ng mataas na pader ng mga bantay at ang kanyang bawat kilos, binabantayan ng mga gwardya na tila mga anino ng kanyang sariling kalayaan. Pero ang puso ni Elise ay hindi na maaaring igapos ng bakal o ng utos. Sa mga oras na ang palasyo ay natutulog, sa ilalim ng liwanag ng malamlam na buwan, pinangarap niyang muling makita si Lucas. At tila tumugon ang mundo sa kanyang pananabik. Isang hating gabi, sa gitna ng hardin ng rosas ng palasyo, sa isang sulok na kinalumutan na ng mga tao, muling lumitaw si Lucas. Parang usok na lumitaw sa lamig ng hangin. Hindi ko kayang lumayo sa'yo. Bulong ni Lucas. Ang kanyang tinig ay parang simoy ng hangin na dumaan sa pagitan ng mga sanga. Ni ako man. Sugot ni Elise. Nanginginig ang kamay ngunit buong tapang na inabot ang sa kanya. Simula noon, gabi-gabi silang nagtatagpo. Sa ilalim ng lilim ng mga puno ng winter bloom, sa tabi ng mga lawa ng yelo, sa mga pasilyo ng palasyo na kinalimutan na ng mga tagabantay, hindi na nila ininda ang panganib. Ang bawat sandali na magkalayo sila ay tila isang pagpapahirap sa kanilang mga kaluluwa. At sa isang gabi na ang buwan ay bilog at maliwanag, kapwa nilang naramdaman ang kawalan ng pag-asa. Hanggat nandito ka, Elise, magiging bihag ka nila. At habang ako ay nandito, ikaw ay palaging nasa panganib. Ani Lucas habang ang kanyang kamay ay magkahalong lamig at apoy sa pagkahawak sa kanya. Tumango si Elise. Ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kailangan nating tumakas. Gumuhit ang plano sa pagitan ng kanilang mga bulong. Gamit ang isang sinaunang ritual ng pagtawid, magtatanan sila sa mundo ng engkanto, kung saan wala ang mga batas ng tao, kung saan maaari nilang buuin ang kanilang sariling tadhana. Sa tulong ng mga lihim na kaalaman ni Lucas, inihanda nila ang ritual ng kalilipan.
Isang seremonya na magbubura sa bakas ng isang tao sa mundo ng tao para hindi na ito mahanap pa kailanman. Ngunit may kapalit. Kailangang iwan ni Elise ang lahat ng kanyang nakaraan. Ang kanyang pangalan, ang kanyang trono. Handa ako. Sabi ni Elise, walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Dumating ang gabi ng pagtakas. Sa kaligitnaan ng kadiliman, sa lilim ng 100 puno ng winter bloom, sinimulan nila ang ritual. Si Lucas ay gumuhit ng mga simbolo sa lupa gamit ang pulang buhangin na mula pa sa bundok ng alapaap. Si Elise, humawak ng sanga ng puno ng buhay, isang tanda ng pagbubukas ng bagong daigdig. Ngunit bago nila matapos ang huling awit, isang matinis na hiyaw ang pumunit sa katahimikan. "Saklolo!" Sigaw ng isang bantay. At kasunod noon, ang malalakas na yabag ng mga kawal. Mula sa mga anino, lumitaw ang mga kawal ng kaharian, armado ng mga sibat at kalasag. Sa harapan nila, sakay ng isang itim na kabayo, ang galit na si Haring Frederick. At sa tabi niya, si Reyna Marian. Umiiyak ngunit matatag ang mukha. "Isang kabaliwan ang iyong ginagawa, anak!" Sigaw ng hari. Ang kanyang boses ay dumadagungdong sa kalangitan. Hindi nag-atubili si Lucas. Sa isang iglap, bumuo siya ng harang ng liwanag upang protektahan si Elise. Ngunit marami sila. Mabilis ang pagkilos ng mga kawal. Hinuli nila si Elise habang si Lucas ay nilabanan ng mahiwagang kadena. Mga bakal na pinanday sa ilalim ng banal na lupa. Nilikha upang pigilan kahit ang pinakamatibay na nilalang ng mahika. "Lucas!" Sigaw ni Elise, nagpupumiglas. Ngunit huli na. Ang mga kamay nila, na minsang mahigpit na magkakahawak, ay napilitan nilang bitiwan sa gitna ng putik at pag-iyak. Si Elise ay kinaladkad pabalik sa palasyo. Ang kanyang mga kamay ay ginapos ng mga tanikala ng ginto, habang si Lucas, naiwang nakaluhod sa lupa. Duguan ang noo, ngunit matatag pa rin ang titig kay Elise. Isang pangakong hindi kailanman mabubura ng kahit anong pader o bakal. At sa lilim ng mga puno ng winter bloom, nanatiling nakabitin sa hangin ang hindi natapos na ritual. Ang mga awit na hindi natapos. Ang mga pangarap na sandaling nagningas ngunit sinagasa ng malupit na kapalaran. Ngunit sa kanilang mga puso, ang pag-ibig ay naglalagablab. At hindi pa tapos ang kwento nila. Hindi pa. Sa lilim ng mga puno ng winter bloom, habang ang mga bulaklak ay nagsimulang malanta sa lamig ng gabi, naiwan si Lucas. Duguan, mag-isa, at nilamon ng katahimikan ng pagkatalo. Sa palasyo, si Elise ay kinaladkad pabalik sa tore ng Erenwald, ang pinakamatandang bahagi ng kaharian, kung saan ang mga makasalanan at mga baliw lamang ang ikinukulong. Sa isang silid na may makakapal na pader, maliit na bintana, at amoy ng lumang kalawang, siya ay ikinulong ng sariling mga magulang, na sa halip na maunawaan ang kanyang puso, pinili ang kapangyarihan at reputasyon kesa sa anak na minamahal. Hindi nagtagal, dumating ang mga matatandang mga ngaway ng korte. Mga babaeng puti ang buhok, nakasuot ng itim na balabal, may hawak ng mga basag na kristal. Pinalibutan nila si Elise habang siya ay walang lakas sa sahig. Isang matandang tinig ang bumulong. "Para sa ikabubuti ng kaharian. Para sa ikaliligtas ng dugo ng hari." At sa pamamagitan ng sinaunang orasyon, ginamitan nila si Elise ng mahika. Isang panglimot. Isang sumpa na huhugot ng lahat ng alaala niya tungkol kay Lucas. Tungkol sa mundo ng engkanto. Tungkol sa pagmamahal na pumukaw sa kanyang kaluluwa. Habang ang mga salita ay umiikot sa hangin, habang ang mga aninong nililikha ng kandila ay nagsasayaw sa mga pader,
Unti-unting naramdaman ni Elise ang pagkalimot. Parang usok na dahan-dahang nawawala ang mukha ni Lucas sa kanyang isipan. Ang init ng kanyang haplos, ang tunog ng kanyang tinig, ang mga pangakong binitiwan nila sa ilalim ng buwan. Lahat, unti-unting nabura, na parang hindi kailanman nangyari. Naiwan si Elise na nakatingin sa kisame ng malamig na selda. Walang luha, walang kirot. Isang prinsesa na tila walang iniwang puso. Samantala, sa mundo ng engkanto, sa ilalim ng buwan na ngayon ay natatakpan ng makakapal na ulap, si Lucas ay lumuhod sa harap ng mga matatandang diwata ng bundok ng Alapaap. Duguan ang kanyang damit, basag ang kanyang lakas, ngunit matibay pa rin ang kanyang layunin. "Gagawin ko ang lahat," bulalas ni Lucas. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit matatag. "Kahit mamatay ako sa pagsubok, kahit mawalan ako ng sarili kong alaala, gusto ko siyang ibalik. Gusto ko siya na muling maalala ako." Tahimik ang mga diwata. Tila nag-uusap ang kanilang mga mata sa di naririnig na wika. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang matandang diwata ang lumapit sa kanya. Dala ang isang mahiwagang lampara na kumikislap ng bughaw. "May isang paraan, ngunit delikado." Isinilid ng matandang diwata ang liwanag sa palad ni Lucas. "Ang mutya ng gunitain, isang hiyas na kayang ibalik ang mga alaala ng pinatay na mahika. Matatagpuan mo ito sa bundok ng amihan, sa pinakailalim ng mga yelo ng panahon. Binabantayan ng isang halimaw na hindi pa natatalo ng sinaunang nabubuhay." "Kailan ako aalis?" "Ngayon na," sagot ng diwata. At sa isang iglap, 100 pinto ng hangin ang bumuka sa kanyang harapan. Mga daanan patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo ng engkanto. Bawat isa ay isang pagsubok sa kanyang tapang at paninindigan. Dala lamang ang kanyang espada na pinanday sa hamog ng madaling araw at ang alaala ng isang prinsesa na unti-unting kinakain ng limot. Si Lucas ay sumugod sa unang pintuan, sa isang daigdig ng niebe at sa isang daigdig ng bagyo. Habang nilalakbay niya ang matatarik na bangin, habang nakikipaglaban siya sa mga espiritu ng hangin at mga halimaw ng nagyayelong kagubatan, sa kabila ng pagod, gutom at sugat, si Lucas ay hindi sumuko. Bawat hakbang, bawat hampas ng malamig na hangin sa kanyang balat, bawat kirot ng sugat sa kanyang katawan, lahat ay paalala ng isang pangako. Para kay Elise, para sa pag-ibig na hindi kayang lipunin ng kahit anong mahika. Sa tore ng Erenwald, sa pagitan ng dilim at lamig, si Elise ay umuukit ng isang bagay sa kanyang sahig gamit ang isang piraso ng basag na bato. Isang hugis na hindi niya maunawaan kung bakit mahalaga. Isang bilog na may alon sa gitna. At kahit ang kanyang isipan ay binalot ng mahika ng limot, ang kanyang puso, sa pinakailalim nito, ay bumubulong ng isang pangalan na hindi niya maipaliwanag. Isang pangalan na kahit pinilit nilang burahin, ay kumakapit pa rin sa pinakapusod ng kanyang kaluluwa. Lucas. Isang bulong, isang hinga, isang pangakong hindi kailanman maglalaho. Sa ilalim ng malamig na ulap ng mundo ng engkanto, habang ang mga ilog ay nagyayelo at mga bundok ay bumubulong sa sinaunang awitin, si Lucas ay walang pagod na naglakbay. Sa gitna ng matinding bagyo, nalampasan niya ang mga nilalang na nagtatago sa kadiliman, mga anino ng nakaraan, mga multo ng pagkalimot. At sa wakas, sa pinakapusod ng bundok ng amihan, sa ilalim ng makapal na yelo na kumikislap gaya ng mga bituin, natagpuan niya ang hinahanap.
Ang mutya ng gunitain. Isang maliit na bato, kulay pilak, na tila lumalaban sa lamig ng mundo. Nang kanyang hawakan ito, isang matinding liwanag ang sumiklab. At sa isang iglap, nakita niya si Elise. Hindi bilang prinsesa ng Berlin, kundi bilang dalagang naglakbay sa pagitan ng mga mundo para sa pagmamahalan nila. Dala ang mutya, bumalik si Lucas sa mundo ng tao. Binalot siya ng hangin ng mga diwata. Naglakbay siya sa mga ilog ng ulap at sa mga bundok ng usok. Hanggang sa muli niyang masilaya ng malamig at madilim na silueta ng palasyo ng Ehrenwald. Sa pinakagitna ng palasyo, sa tore na tila nililimot ng mundo, nandoon si Elise, nakaupo sa malamig na sahig, nakatanaw sa kawalan. Walang bakas ng mga alaala ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa paglapit niya, isang pag-asa ang sumiklab sa kanyang puso. Tumayo si Lucas sa anino ng kanyang minamahal. Inilahad ang mutya ng gunitain. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang kinanta ang isang lumang awit ng mga diwata. Isang awit ng paggunita, isang awit ng pagbabalik. Sa ilalim ng buwang kumikislap, sa lilim ng puno ng buhay, isusumpa ko ang aking puso, hindi kailanman malilimutan. Habang umaalingaw-ngaw ang kanta, ang mutya ay nagliwanag. Isang liwanag na dahan-dahang yumakap kay Elise. Pinaliligiran ng kanyang buong katawan ng mga alaala. Mga alaala ng kagubatan ng engkanto, ng mga halakhak sa ilalim ng buwan, ng unang haplos, ng mga pangako sa malamig na gabi. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Elise. Sa isang iglap, dalawang iglap, at sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga mata. Lucas, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng luhang hindi niya alam na kanyang iniipon sa lahat ng araw ng kanyang pagkakalimot. Isang pulang liwanag ang sumiklab sa paligid nila. Isang senyas. Mula sa ibaba ng tore, naririnig ang tunog ng mga kampana ng alarma. Ang hari at reyna ng Berlin ay nakatunog ng kakaibang kapangyarihan. Sa utos ng hari, ang buong palasyo ay kumilos. Mga sundalo na may dalang mga sibat ng bakal at mga mahikero ng korte na may dalang mabisang panlaban sa mahika. Hindi sila maaaring mag-aksaya ng panahon. Si Lucas, hinawakan ng kamay ni Elise. Sa huling pagkakataon, tumingin sila sa isa't isa. Hindi na may takot, kundi may paninindigan. Handa ka na ba? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay marahan ngunit matatag. Tumango si Elise. Handa ako. Ngayon at magpakailanman. Bago sila makalabas ng tore, sinalubong sila ng mga sundalong may mga espada at pana. Lumaban si Lucas. Hindi bilang engkanto lamang, kundi bilang isang mandirigmang may pag-ibig na nagpapalakas ng kanyang mahika. Sa bawat hampas ng kanyang kamay, ang hangin ay sumunod. Sa bawat sigaw niya, ang mga ugat ng lupa ay gumalaw. Pinipigil ang mga kalaban. At si Elise, na ngayon ay muling naalalang bahagi siya ng mundo ng engkanto, ay sumali sa labanan. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang mga alon ng liwanag. Ang kakayahang nakabaon sa kanyang dugo, isang lahing matagal nang nakalimutan ng tao. Ngunit marami sila. Ang hari at reyna mismo, suot ang baluti ng sagradong bakal, ay hinarap sila. Ang hari, hawak ang isang espada ng pinanday upang pumatay ng mga nilalang ng mahika. Ang reyna, sa likuran niya, ay nagbibigkas ng mga sumpa na kayang ikulong ang kaluluwa. Hindi mo siya maaaring kunin, sigaw ng hari. Siya ang tagapagmana ng Ehrenwald. Hindi mo siya maaaring agawin. Ngunit si Elise ang sumagot. Ang kanyang boses, malinaw,
matatag. Hindi ako pag-aari ni Numan. Hindi ng trono, hindi ng kaharian, at lalong hindi ng takot ninyo. Sa isang huling pagsiklab ng kapangyarihan, naghawakan sila ni Lucas. Ang kapangyarihan ng mutya ng gunitain, pinagsama sa kanilang pag-ibig at tapang. Bumuo ng isang higanteng liwanag na humawi sa mga bantay, nagpatumba sa mga espada, at nagbukas ng isang portal. Isang paglalakbay patungo sa mundo ng engkanto. Tumakbo sila. Ang palasyo ay umuga. Ang mga bato ay bumitak. Ang hangin ay nagngangalit. Habang sila ay lumulusot sa portal, nakita nila ang galit at takot sa mga mata ng hari at reyna. Ngunit wala na silang kapangyarihan upang pigilan ang tadhana. At sa huli, bago tuluyang lumamon ng portal sa kanila, si Elise ay tumingin pabalik. Hindi na may panghihinayang, kundi ng may pagpapatawad. Ang palasyo ng Erenwald ay naiwan sa likod, kasama ang lahat ng kasinungalingan, takot at pagkakakulong ng kanyang nakaraan. Sa isang huni ng hangin at ilaw, sila ay tuluyang naglaho, magkasama sa gitna ng pag-asa at pag-ibig. At sa mundo ng engkanto, naghihintay ang bagong pagsilang ng kanilang kapalaran. Humawak si Lucas sa kamay ni Elise habang sila ay humahayo sa gitna ng matinding liwanag ng portal. Ang paligid ay tila umuugong. Ang hangin ay puno ng mahika. At sa isang iglap, bumungad sa kanila ang isang mundo na mas maganda pa sa kahit anong kayamanang nakita ni Elise sa kanyang buong buhay. Sa gitna ng malalawak na parang naginintoang damo, sa ilalim ng langit na may 3 araw na magkakasabay na sumisikat, tumayo sila sa bagong mundo. Isang mundo ng mga engkanto na hindi na kailangang itago ang sarili sa takot o galit. Ito ay isang mundo ng panibagong simula. Sa harap nila, nakatayo ang mga elder ng mundo ng engkanto. Mga diwata ng hangin, tubig, apoy, at lupa. Ang mga tagapangalaga ng sinaunang mga batas. Matagal silang nanahimik. Pinagmamasdan ang dalawa na tila sinusukat ang kanilang mga kaluluwa. Sa huli, ang pinakamatandang diwata, si Lakan Dalanghita, ang unang nagsalita. "Ikaw, Elise von Erenwald." Aniya, ang boses ay tila pagsanib ng hangin at ilog. "Ay hindi na lamang prinsesa ng Berlin. Ikaw ngayon ay anak ng parehong daigdig, ng tao at ng engkanto." Lumuhod si Elise sa gitna ng lupang sinilangan ng mahika. Si Lucas, sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Sa mata ng lahat ng mga nilalang ng mundo ng diwatahan, sila ay pinagtibay, hindi lamang ng mga batas ng mahika, kundi ng mismong mga ugat ng lupa at mga bituin ng kalangitan. Lumipas ang ilang buwan, sa gitna ng isang masaganang lambak, nagtayo sila ng isang bagong kaharian. Isang lugar kung saan ang mga nilalang ng tao at ng engkanto ay maaaring magsama, magtulungan, at mamuhay ng walang takot o pang-aalipin. Tinawag nila itong Diwa Talandia, ang kaharian sa dalawang mundo. Mga diwata at tao ang nagtulungan sa pagbuo ng mga tahanan mula sa puno ng buhay, mga ilog na dumadaloy ng malinis na enerhiya, at mga bulwagan na umaawit ng mga kwento ng pag-asa sa bawat ihip ng hangin. Ang mga matatandang kwento ng pagkakawatak ay pinalitan ng mga awit ng pagkakaisa. At sa gitna ng lahat, si Lucas at Elise, magkasama, hindi bilang hari at reyna, kundi bilang mga tagapangalaga ng bagong kinabukasan. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagsubok,
Mga lumang kasunduan na kailangang sirain. Mga dayuhang nilalang na hindi agad tumanggap sa pagbabago. Mga alaala ng nakaraan na minsan ay sumusundot pa rin sa kanilang mga gabi. Ngunit sa bawat pagsubok, hawak nila ang isa't isa. At iyon ang naging pinakamatibay nilang sandata. Isang gabi, sa ilalim ng 3 buwan ng mundo ng engkanto, nakatayo sina Lucas at Elise sa tuktok ng isang burol. Pinagmamasdan ang kumikislap na lambak ng diwa Talandia. Humawak si Lucas sa bewang ni Elise. Marahang hinaplos ang kanyang buhok na ngayon ay kumikislap sa liwanag ng mahika. Kung hindi ka sana naligaw sa aklatan noon, baka hindi kita nakilala. Ngumiti si Elise, nakatingala sa kalangitan. At kung hindi mo ako sinagip noon, baka nanatili akong bihag ng mundo na walang mahika. Ngayon, tayo na ang gumagawa ng sarili nating kwento. Tahimik silang nagyakap habang ang malamig na hangin ng bundok ay sumayaw sa paligid nila. Sa likod nila, isang semboryo ng ilaw ang bumalot sa kanilang kaharian. Isang palatandaan na ang bagong panahon ay nagsimula na. At kahit pa ang mundo ng mga tao ay patuloy na magbago, kahit pa maglaho ang alaala ng mga diwata sa kwento ng kasaysayan, sa isang lihim ng sulok ng daigdig, mananatiling buhay ang kwento nila Elise at Lucas. Isang kwento ng pag-ibig na nilampasan ang lahat ng hangganan, panahon at mundo. At sa bawat hangin na iihip sa mga kabundukan, sa bawat alon na maglalakbay sa karagatan, sa bawat bituin na kikislap sa gabi, maririnig pa rin ang bulong ng isang pangako. Hindi na kita bibitawan sa kahit anong mundo pa man. Sa ilalim ng buwang kumikislap, sa lilim ng puno ng buhay, isusumpa ang aking puso, hindi na kailanman malilimutan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Hanggang sa muli, have a nice day!